Ako, I believe, merong expiration date yung goody-two-shoes face ni Moira. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pero baka naman talagang nagbago na si Moira. Hindi sila dapat nagdidikit. Traidor na si Moira. Nagpapakabait na nga itong si Moira. Pero tila ba lagi siyang sinusubok ng tadhana dahil nang pinayagan kasi ni Warden na umakyat ng entablado si Moira para magbahagi ng ilang mga relihiyosong salita, ay makikita niya ang kanyang asawang si Robert na lumapit kay Lynette at inabutan pa ng cake si Tisay. Todo kantsaw naman si Madam Lotus and friends sa mga eksenang ito. Pero mukhang hindi nangyari ang inaasahan ng lahat na mag-aalboroto sa galit itong si Moira. Bagkos ay humingi pa ito ng tawad sa lahat ng tiga-Apex na naroroon at naway patawarin daw siya sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa mga taong naagrabyado niya. Pero dahil likas na mabait si Annalyn at si Lynette, pati na rin si Dr. Ray Meneses, ay parang naniniwala na nagbago nga talaga si Moira. Maging si Lola Susan ay naniniwala na naging mabait na nga talaga itong si Moira sapagkat nakaka-relate ang matanda dahil masamang tao rin ito noon. Pero nagawa niyang magbago at magpakabuti. Kokontrahin naman siya ni Carlos. Huwag daw magdidikit kay Moira dahil traidor daw ito. At hindi lang si Carlos ang naniniwala na hindi talaga nagbago si Moira, maging si Giselle. Sabi pa ni Giselle na may hangganan daw ang pagbabait-baitan ni Moira. Tama nga kaya si Giselle at si Carlos sa hinala nila kay Moira dahil sa mga gaganaping palaro sa medical mission sa correctional ay aayain ni Moira na maging kapartner si Tisay. Nako, may binabalak nga kayang kababalaghan na naman si Moira? O di kaya'y gusto lang talaga niyang makapartner at makabanding si Lynette sa mga palaro? Ikaw, ano sa iyong palagay? Maaari mong ibahagi ang iyong saloobin dyan sa ibaba at huwag mo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe, and please hit the notification bell. Salamat sa panonood. Paalam!